Narito na ang programang para sa everybody. Usapang buhay-buhay at para sa healthy mind and body. Inspiring knowledge and actions toward wellness. Kasama si Tito Lenny sa programang Ikaw Na. Magandang Sabado sa inyong lahat mga tagapakinig. Kayo ang muling nakikinig dito sa programang Ibibida ang Healthy Beautiful You. Ito ang Ikaw Na, Inspiring Knowledge and Action Toward Wellness. Ako ang inyong partner in sickness and in health, Tito Lenny. Ang programang ito ay maghahatid sa inyo ng mahalagang impormasyon na dapat mong malaman, madaling maintindihan, at mahalagang pag-usapan sa usaping healthy living at quality life. Dahil naniniwala tayo na ang kaunlaran ay achieve na achieve kung everybody healthy and happy. Mahalaga ang tatalakayin natin ngayon dahil ito ay patungkol sa kung paano nga natin makakamit ang health promotion and disease prevention sa rural communities. Alam kong excited na kayong lahat pero bago muna yan ay simulan natin ang programa sa Health News. Narito na ang mga nagbabagang balitang pangkalusugan ngayon. Dumoble ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa dahil sa baha na dulot ng sunod-sunod na bagyo na tumama sa Luzon. Sa pagtatala ng Department of Health, umabot sa 7,234 na ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Ito ay mas mataas ng 19% kumpara sa 6,058 na kaso sa parehong panahon nung nakaraang taon. Samantala, nagbabala ang Department of Health laban sa uri ng iba't ibang respiratory illnesses kaugnay sa pagpasok ng amihan. Sa pagtatapos ng Nobyembre ngayong taon, hindi bababa sa 161,000 ang kaso ng respiratory illnesses sa buong bansa. Ngunit mas mababa ito kumpara sa bilang ng kaso na naitala sa parehong panahon noong 2023. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, maaaring maiwasan ang mga sakit na ito sa pamamagitan ng paghugas ng kamay at katawan gamit ang sabon at tubig, agarang pagkonsulta sa doktor, at pananatili sa bahay kung may sintomas ng ubot-sipon para maiwasan ang pagkalat nito. Inilunsad ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development ang kampanyang Bakuna Bayanihan, Big Catch-up Immunization sa Metro Manila, na naglalayong itaas ang vaccination coverage sa 95% at bawasan ang bilang ng zero-dose children sa rehiyon. Ang adhikain na ito ay bahagi ng 8-point action agenda ng DOH na nakatuon sa pagpapatibay ng isang mas malusog, mas ligtas at mas matatag na populasyon. Target nito ang mga sanggol, mga buntis, mga senior citizens upang maprotektahan ang mga vulnerable groups mula sa vaccine-preventable diseases. Inilunsad ito sa Caloocan City Sports Complex at magpapatuloy hanggang Disyembre 16, 2024. Kasama sa kampanya ang house-to-house visits, fixed vaccination, at temporary stations upang matiyak ang malawak na akses sa bakuna. Sa temang magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga, binibigyang diin ng programa ang kahalagahan ng immunization sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko at pagbuo ng herd immunity sa National Capital Region. Good news naman po para sa ating mga kababayan. Inaprubahan na ni Health Secretary Teodoro Herbosa at ng PhilHealth ang unang preventive oral healthcare benefit package sa bansa. Inaprubahan ng PhilHealth Board ang maximum payment na 1,000 pesos bawat pasyente kada taon para sa preventive oral healthcare services. Ang mga emergency na konsultasyon at pagbunot ng ngipin ay magiging bahagi din ng benepisyo. Ayon kay DOH Secretary Herbosa, dapat ang universal healthcare ay may kasamang oral healthcare. At ang pinakamahusay na paraan upang ito ay tumagal at madama ng bawat Pilipino ay sa pamamagitan ng primary care. Samantala, formal nang nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Health at National Commission on Indigenous People na naglalayong mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng nasa higit 860 na katutubo o indigenous peoples sa 13 na rehiyon sa bansa.
Sa pagsasanib puwersa ng DOH at NCIP, palalaganapin sa mga IP communities ang Philippine Multisectoral Nutrition Project. Prioridad ng kasunduang ito ang pagiging sensitibo sa kultura ng mga katutubo upang matiyak na ang mga nutrition services ay naaayon sa kanilang paniniwala, kaugalian, tradisyon, at institusyon. Binibigyan din kahalagahan ang pagkuha ng free, prior, and informed consent mula sa mga komunidad ng mga katutubo bilang bahagi ng kanilang pakikilahok sa proyekto. At yan po ang ating health news para sa araw na ito. Sa ating pagbabalik, makakapanayam na natin ang espesyal na bisita para pag-usapan kung ano nga ba talaga ang epektibong paraan para sa health promotion at disease prevention sa mga rural communities. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang Ikaw Na pagkatapos ng ilang paalaala. Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, Hepa B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa banta ng tetano at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga. Number one, maaari niyo po bang pakilala muna niyo po sarili niyo po sa tagapakinig natin, sir? Good morning, everyone. Ako si Dr. Michael Lester Panogan. Ako ngayon ang Municipal Health Officer sa municipality ng Badian, Cebu. Kamusta naman po sa Badian po, sir? Kamusta naman po yung komunidad po natin dyan? Ngayon, dito sa Badian, ang Badian ay isang third-class municipality dito sa bandang south western Cebu. So medyo malayo kami sa Cebu City mismo. So around 3 hours or around 100 or so kilometers away from the city center. Kami ay may 29 barangays. 4 doon ay GIDA or Geographically Isolated and Disadvantaged Area, na 3 doon ay mountainous at isang GIDA na island barangays. Meron kaming 44,000 currently na approximated population as of 2024. So, medyo mahirap dito kasi around more than 30% sa population namin is under the poverty line. And then, ang most common na pinagkakakitaan ng mga tao dito is actually tourism. Kami dito sa Badian yung Kawasan Falls. Tsaka yung canyoneering nga po eh. Canyoneering. Dito yun. So yun yung most commonly na nakukunan nila ng kinabuhayan sa yung mga yung indirect and direct economic nila. Pinagkukuhanan nila ng income. So Dr. Tolobarios ako from 2020 to 2023. So 3 years. And then I opted na magpa-absorb. Pero hindi talaga ako taga Cebu, taga Nueva Ecija ako. So, Okay. na nag-stay na lang dito to continue para ma-continue yung mga need talaga na mga kailangan. Kasi for me, yun nga, kailangan, hindi pwede na yung parang transitory lang or transient lang ako nandito. Kailangan maramdaman nila kung ano yung mga improvement sa health. Speaking of health po, kasi nabalitaan ko yung naging accredited provider na ng General Mental Health Services ang Badian Primary Health Facility. Maaari niyo po bang ikwento niyo po sa ating mga tagapakinig kung ano po ba yung pwede naming maasahan, ano po ba yung importansya nung karangalan na yun or accreditation na yun para sa lugar? Isa sa mga priority natin, lalong-lalo na ngayong universal healthcare na tayo, 'di ba? Kailangan 'di ba meron tayong WHO, World Health Organization, parang pillars or core components para sa isang functional health system. So yung isa doon is yung leadership and governance, medications, technologies, yan, mga yan, service delivery. Tapos yung isa doon is yung health financing.
So through sa pamamagitan ng mental health package, Apo. magiging sustainable yung services natin kasi alam nyo naman na usually sa ating mga health facilities, lalong-lalo na kung government owned siya, lalong-lalo na kung LG owned lang siya, very limited ang funds na natin. So Apo. pag limited ang funds, hindi natin mai-ensure or may as may ensure na hindi natin may ensure na continuous yung services natin, lalong-lalo na yung medications kasi ang mahal ng medications for mental health. So sa pamamagitan ng outpatient mental health package, at least kahit papaano yung sa part ng health financing, pwede tayong mag-tap doon para continuous yung yung pagbibigay ng medication sa kanila kasi actually isang average na mental health patients, for example, isang schizophrenic na pasyente, yung mga medications pa lang niya, 'di ba, hindi na siya nakakatrabaho, 'di ba? So Yes. burden na siya, burden na siya sa isang family. Approximately 3,000 to 5,000 pesos per month ang kailangan niya na nailaan natin na budget for the mental health medications pa lang. So through that, mai-ease natin yung burden para sa pamilya na imbes sa pangbili nila ng gamot, mabibigay nila sa everyday or pang-araw-araw nilang pangangailangan like pagkain or kung ano ba mang kailangan nila para maka-survive sa pang-araw-araw. And then, syempre yun, through mental health package din, ma-ensure natin yung yung mabibigay natin talaga na kasi meron yung stipulation doon sa mental health package sa kailangan monthly nagpapa-check up or nakikita yung pasyente. So, ma-ensure natin na every month talaga na nakikita yung pasyente. Kung di man makikita, pwede nating i-home visit. Kasi yung ginagawa namin dito, hino-home visit namin sila kung sakali na And then, meron din kaming visiting psychiatrist kasi na nag-tap kami sa Philippine Mental Health Association para meron kaming visiting psychiatrist para siya yung kaagapay namin sa address or paggamot sa mga pasyente. Alam ko po importante na parang ngayon na lang recently na napag-uusapan yung mental health eh. And then of course yung problema sa mental health parang sinasabi lang nila na pagmayaman lang. Pero syempre Mm. as yung mga kababayan po natin na mas iisipin nila pambayad na lang sa mga pang-araw-araw na gastusin kaysa Parang sa araw. mental. So paano po yung situation po dyan dun sa nung wala pa po tong tulong na nakuha niyo sa accreditation, sir? So, noon, 'di ba, kahit na yung PhilHealth Consulta wala noon kaya Oh. lahat talaga ng ng services. Ay sabi nga nila pag sa na daw sa mga health centers palabas daw lahat ng pera. So, ano hirap i-sustain or hirap ibigay lahat. Siyempre hindi naman natin kaya na i-budgetan lahat na kaya na mabigay lahat ng kailangan ng mga pasyente. So at least dito sa mental health package, mabibigay natin yung mga basic needs ng pasyente, lalong-lalo na sa medication, psychosocial support. Yan. Another one of the main component din ng mental health package is yung mental health and psychosocial support sa pamilya. Kasi dito, lalong-lalo na nung time ng pandemic, dito, di ba, kami dito sa Badjan kasi dito, 'di ba? Ang mga trabaho dito is purely or mostly tourism. So nung time ng pandemic, walang tourism activities, 'di ba? Apo. So maraming tao ang nawalan ng trabaho, wala silang income. And then dun dang time din na yon, according to the data na nag-gather namin, tumaas din yung mga cases ng depression, mga MDD, major. And then actually pati suicide, marami din that time. So at least kahit papaano itong mental health package, hindi lang naman ito yung way para ma-address yung mental health crisis natin. It's one of the parang natin, pwede natin gawin para ma-address yon and mabigay. Lalong-lalo na din na rural community kami, ang mga tao hindi masyadong naiintindihan yung mental health, di ba? Sabi,
Ang sinasabi Oh. lang nila is, ano na yun, ganun. Noon naman wala yan. Ngayon lang naman. Parang minsan parang binabaliwala na lang nila kasi yan eh. Kasi nga mahirap na yung imbes na makain na nila sa pamilya nila yung pera at gagasa, di ba? Oo, yun. Parang ang mindset kasi lalong-lalo na yung mga old, hindi naman sa old, pero yung old, parang previous thinking ng mga tao na parang yung mental health is hindi naman yan tulad noon. Parang tutulog Mm. lang namin yan, mawawala na. Pero hindi kasi nila naintindihan na yung iba yung noon. Oo, kaysa Yun sa yung ano ngayon. oo. Ngayon, lalong-lalo na sa mga bata na may access sa technology, ganyan, na at least with the help of technology also, mabibigyan natin ng, ah, mabibigyan din natin ng way para ma-address din yung mga kakulangan sa knowledge ng mga tao. Mas pinag-uusapan na ba sa komunidad ngayon yung tungkol sa issue ng mental health? Di or ganun pa rin, may stigma pa rin pag pinag-uusapan dyan sa lugar ninyo po? May stigma pa rin talaga, lalong-lalo na during the time na Ah, ang ginawa ko kasi is wala kasi kaming talagang data or master list. So ang ginawa ko is pinamaster list ko sila sa mga BHW, sa barangay health workers, ganyan. So inisa-isa ko sila, nagtapa ko sa mga barangay officials, barangay captain, kung sino yung mga may mental health disorders, ganyan. And then sa mga nurses and midwives ko na naka-deploy sa mga barangay. Apo. So, ang isa sa response nila is, bakit bakit ako ilalagay diyan sa listahan na 'yan? Hindi naman ako baliw. Ganon. Yun nga, Yun yung ano nila eh, yun yung mindset nila na pag mental health balik is pa. baliw. So, paano natin tinutugunan yan, Doc? Paano natin binibreak yung stigma na yan? Mapag-usapan pa. Ang first ang ginawa namin para ma-address yung stigma is train muna natin yung mga staff natin. So meron kaming mental health and psychosocial support na training para sa mga staff. So nurses, midwives, ganyan. And then pag-tap namin sa PMHA or Philippine Ah, Mental Health Association, nag-orientation din kami sa mga BHW, sa barangay health workers, na para maintindihan kasi sila kasi yung grassroots talaga eh. So kami health workers kami. Pero oo. usually hindi naman kami lagi nakikita ng mga tao. Yung mga barangay health workers kasi yung nakikita nila talaga sa mga barangay nila. Sila yung designated health education and promotion officer ng mga barangay, ang mga BHWs natin. Saludo talaga ako sa ginagawa niyo po, Doc. Pero kulang pa So, din kasi hindi pa oo din. nga. Sir, question naman po regarding po dun sa since sa pag health system po, ano ang health system na meron sa isang rural communities po in general? And ano ang pinagkaiba nito dun sa mga syudad, sir? Example ko dito sa municipality ko sa Badian. So ang Badian, ah supposedly kasi merong doctor to di ba? Doctor to population ratio dapat ang Yes po. isang municipality. Opo. Kami actually meron na, 'di ba ako yung previously DTTB ako, previously TTDP. Nabigyan kami ng Opo. DTTB again kasi hindi namin ma-reach yung 1:20,000 physician. So yun yung main health service provider talaga ng municipality. And thankfully naman meron kaming katandem dito na province run na district hospitals. So ang setup is from barangay. Oo. Usually, makikita yan sa barangay and then i-refer sa amin if kailangan talaga ng consultation, ganyan, kung kailangan makita. So from barangay health stations na manned by our BHWs, pupunta yan sa primary care facility. And then kung pag na-assess namin na kailangan siyang i-refer na naman to a higher level of facility, i-refer namin sa district hospital or diretso na kami sa Apex Hospital. Yung LGU po, paano pumapasok po dito? Anong role po ba nila dito? Tinutulungan po ba nila kayo? Nakikipag-work hand in hand naman ng LGU when it comes to our needs. So, Mhm. syempre, sila yung budget provider. Oo. Sila yung financier namin. So,
kailangan kasi makita nila na may may result sa health nila. Nakabili kami ng mga equipment, ganyan. So na-credit yung laboratory namin, nakabili kami ng mga medications, enough medications, ganyan. And then na-provide naman yung mga as parang hindi naman siya bare minimum pero more than the minimum naman yung nabibigay nila na Oo. kailangan namin. So, and then uh, nabigay din nila yung mga hiling namin na additional human resource. So, naka-create kami ng mga additional na mga nurses, midwives, medical technologists. Yan. Sir, So, oo. Pagdating naman, sir, punta tayo doon sa health promotion and disease prevention, sir, no? So, oo. curious lang ako, sir. Pagdating sa health promotion, ano-ano ang mga dapat sinasang alang-alang po natin sa isang rural community? First, isaalang-alang natin yung level of understanding and knowledge ng mga tao. Kasi dito karamihan kasi marami dito mga mga elementary graduate or Yes, sir. barely finished high school. Okay. Oo, ganon. So kailangan natin mai-cater or Mm. maayos natin na kaya nilang intindihin. And then isa din sa kailangan gawin kasi grassroots talaga sa Oo. pag-engage when it comes to health education and promotion. So for example, we need something like ngayon ay actually this year nag-establish kami ng non-com yung sa PhilPen. So sa Oo. non-communicable disease, so hypertension and diabetes club. So nag-establish kami. First, ang ginawa Oo. namin, nag-risk kami, risk communication sa mga sa mga stakeholders, for example. So ang mga stakeholders diyan is yung mga high blood at may high blood at may diabetes sa pasyente, yung mga Oo. barangay officials, BHWs, usually yung mga PWDs, ganyan. Sila yung Oo. itatap muna natin before tayo mag-cascade ng mag-push lalo sa mga individual na tao. So, Oo. yun yung ginawa namin na parang nag-consultative evaluation muna kami and risk communication sa mga tao before kami mag deep dive lalo para mabigay yung information. And then another one is ayun nga, itap natin dapat yung sa tingin natin kailangan natin na ma-engage para sa mga depende kasi sa program yan eh, 'di ba? So Oo. hindi lang tayo pwede mag-general lagi na kung sino yung Yes. attend sila lang. So Oh, kailangan kung i-engage natin muna kung sino yung mga need natin i-engage. Magandang balita! Hindi na mangangamba ang bawat Pilipino sa usaping pangkalusugan dahil narito na ang Universal Healthcare o UHC. Sa UHC, magtutulungan ng lahat para makamit ang isang healthy Pilipinas. Isa sa mga layunin ng UHC ay palawakin ang kaalamang pangkalusugan ng bawat Pilipino. Uumpisahan ito sa mga paaralan. Ituturo dito ang tamang disiplina para sa kalusugan. Gagawin din itong healthy sa tulong ng mga masusustansyang pagkain sa kantina, ligtas na mga tawiran at pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Bibigyang pansin din ang kalusugan sa mga lugar ng trabaho. Sisiguraduhing maayos ang mental health ng mga manggagawa at protektado sila sa anumang panganib. Aayusin din ang mga komunidad para maging ligtas ito sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Kasama na rin dito ang pangangalaga sa kalikasan. Makakatulong ito sa pag-iwas sa mga sakit, pagbawas ng polusyon at pagpapatatag laban sa sakuna. Itutuloy rin ang mga polisiyang katulad ng sin tax at sugar sweetened beverages tax. Epektibo ito para maibsan ang paninigarilyo, pag-inom ng alak at ang labis na timbang lalo na sa mga kabataan. Maidaragdag pa ang pondong ito sa mga mahalagang proyektong pangkalusugan at masasagot pa ng UHC ang bayad ng inyong konsultasyon, gamot at lab tests, basta ikaw ay Pilipino. Mabibigyan ka rin ng sariling primary care provider na gagabay sa iyong pagkonsulta o pagpapagamot. At kung ma-admit sa simpleng kwarto ng ospital, wala nang karagdagang bayad. Sagot na ito ng PhilHealth.
Sa UHC, mahalaga ang pagbigay na angkop na kaalaman sa mga Pilipino para maiwasan ang pagkakasakit, habang ang buong pamayanan naman ay sumusuporta sa isang malusog na pamumuhay. Sa Universal Healthcare, may kalusugan at kalinga para sa lahat. Para sa Healthy Pilipinas! Sir, anong Sorry. curious lang ako, paano papasok dito yung community? Ano ba yung pinakamagandang involvement? Kasi hindi lang dapat, 'di ba, tayo doktor, pero syempre Tayo. dapat involved din yung community with regard to sa mga health. Paano nagiging involved? Paano niyo ini-involve yung community diyan sa Badyan, sir? Oo. Ah, ang pag-involve kasi ang ginagawa namin pag-involve sa community is first, uh, for example, we have a program. For example, yun yung sinabi ko, yung example ko is yung non-communicable diseases. Ang itatap muna natin is yung mga power brokers ang tawag nila. Oo. So, ang mga power brokers usually yung mga purok leaders, ganyan. So, yung mga barangay officials, yan. Yung pinapakinggan kasi nila yan eh. Tapos yung mga BHWs, usually kasi kilala nila. And then, ang after nun, ang ginagawa namin is i-explain muna namin sa kanila kung ano yung program na yon. Oo. Oo. So, ganito po yung program. For example, yung para sa non-communicable disease is, ganito. Parang i-address niya yung mga kailangan natin, mga gamot, mga pag-check ng mga BP ninyo, vital signs, pag-laboratory, ganyan-ganyan. So, after namin ma-explain yon, syempre, collaborative effort talaga kasi siya. So, afterwards, ang community, through the barangay officials, stakeholders, yung purok leaders, sila na yung magkakascade ng information to our individual patient. Oo. Through the health also na ang ginagawa namin is nagbabarangay symposium or yung barangay health teaching din kami usually, lalo na pag may nagpapasyente kami barangayan. Ano po ba yung mga kadalasang nagiging hamon or pagdating po dito, ano yung nagiging solusyon nyo din dun sa sa mga challenges na yun, sir? So, ang ginagawa natin, alam mo na, alam naman natin na meron talaga mga ganun sa community. So, meron yung mga naysayers, mga negastars. Oo, yun nga. Ano kasi sila, essential talaga sila sa decision making natin, 'di ba? Or sa pagbigay natin ng para maging successful yung mga programs natin. Kasi pag ang problema natin pag pag puro yung magsisay ng yes sa atin, 'di ba? Pag Oo. oo ng oo, hindi natin makikita kung ano yung mga pwedeng maging loopholes problema, 'di ba? So kailangan talaga sila na kailangan talaga natin sila to give feedback kung ano pa yung pwede nating improve. For example, bakit sa tingin niyo parang merong magkakaproblema sa program na to, for example? Tama talaga na essential na makinig tayo sa community talaga. Makinig tayo doon sa nagbibigay ng positive feedback sa negative feedback. I-address natin sila by assuring them also na sa pamamagitan ng health nila, magkakaroon tayo ng feedbacking na mechanism din. For example, may evaluation process tayo. Tapos, yung mga ma-feedback from them, ma-incorporate natin sa another reassessment ng program natin. Ganon. So, grabe pala yung experience niyo, Doc, no? So, speaking of experience, no? So, curious lang ako, Doc, ha? Paano po kayo nagsimula sa advocacy na to or passion na to, sir, para sa rural health and community medicine? Kasi, yung iba, maraming doktor gusto maging neurologist, gusto maging cardiologist. Kayo, pinili nyo maglingkod po sa rural communities. Actually, gusto ko din talaga mag-internist dati, OB at internist ako noon eh.
nung before ako. Oo. Ano. Pero may mga mentors kasi ako na dating DTTB din. So, sila yung Mm. parang nagsabi na parang naghubog sa akin na ano na maging DTB. Actually, nagdadalawang isip pa nga ako noon kasi sabi ko, Oo. mahirap. Tapos yun nga, na-assign pa ako sa malayo. Pero Oo. kasi, ang ano ko, yun yung sinasabi ko lagi sa mga tao na, kasi pag sa tingin nila, ang mindset kasi sa ating mga Pilipino is pag yung mga doktor sa mga RHU, ganyan, sa mga health center, hindi sila Mm. ganun ka, ano, na knowledgeable when it comes to mga sakit, ganyan. Pero yung gusto kong, ano kasi, gusto kong um, mawala na mindset is yung na parang minamaliit kami. Ganyan. Parang, parang ano ko na yun eh, parang hinanakit ko yun eh. Mm. Parang mababa kasi yung tingin sa amin kasi hindi nga kami espesyalista, ganyan. Pero Specialized. kayo mas espesyalista din kayo, sir, kasi alam nyo yung mga tao, kung ano yung mga pangangailangan na pang-medical ng mga tao sa komunidad. Kasi Mm, kayo yung nakakaano kayo mismo yung director na nakakausap nila eh. mm. Oh, so in a way mas expert din Oo. kayo, Yun, 'di ba? nakakaway ako pag mga ganyan eh. So, oo, kasi So, pag oo. ano, when it comes to ganyan, syempre sa tanungin ko sila, kaya nyo bang mag-balance ang budget? Oo. So may Kaya nyo ba? and hirap din sir ha kasi sila nasa malamig na lugar, 'di ba? Na parang ano, pero kayo komunidad mismo nasa bilyadan kayo, titignan niyo yung mga iba't ibang tao. So, sir, last na ano na to, sir, ano maipapayo niyo po or mahalagang aral na natutunan ninyo na maaari niyo pong ibahagi sa ating tagapakinig tungkol sa mga rural health leaders na nagsisimula pa lang na magtaguyod ng programa sa kanilang komunidad? Ah, so ngayon, lalong-lalo na universal healthcare tayo, di ba? So, Yes. ang universal healthcare kasi is geared towards primary care. So, ang primary care is starts from the bottom talaga. So, Oo. mga barangay, sa mga health centers, ganyan. So, ang Oo. primary care, ang purpose niya kasi is to decongest our hospitals, mga specialized center kasi kung maayos yung ano natin, yung pagbibigay natin ng care sa Mm. primary level pa lang, mga health services, hindi ganun kadami yung tao na magkakasakit, pupunta sa mga hospital to seek care. So, mababawasan yung workload nila. Hindi sila Mm. ma-overwork. Yun yung ano ine-explain ko sa kanila lagi sa mga tao. So, ang primary care kasi hindi lang siya pag treat ng pasyente. So hindi lang Opo. siya pag-address ng ano ng kunyari bibigyan mo ng gamot ganito, bibigyan mo ng Yes. laboratory ganito. Oo. Large chunk kasi ng primary care is ang health prevention. So kasama na doon yung health education and promotion. So yung core component 'yon. So Tama naman, through Doc, na ano. Oo. At bago pa pumunta sa ospital, bakit oh, kailangan pwede kaya na naman natin pigilan eh, yun 'di nga. ba? Kasi nga, kung hindi sila, for example, yung mga high blood, di ba? Oo. Kung nabigyan pa lang ng gamot, nabigyan ng laboratory na maayos, na maintain yung BP nila, hindi sila stroke, hindi sila maatake sa puso, di ba? So wala, hindi sila ma-admit sa ospital. Ayun nga yung Tama. purpose natin na kaya ni-strengthen natin yung primary care kasi para ano pa lang, ma-empower na yung mga pasyente. And then a large part of that is yung sa health education and promotion na i-empower dapat natin yung mga pasyente na alam nila kung ano yung gagawin nila. Kasi marami kasi lalong-lalo na ngayon sa mga radyo, ganyan. Oo. Natatawa kasi ako dito sa community ko, mahilig sila. Oo. Radyo lang kasi yung ano nila eh. Kaya pakinggan nila. Oo. So, nabubudol sila sa mga advertisement sa radyo, ganyan. So, kung yun lang kasi yung way of ano nila, parang makakuha ng information. So, dapat labanan natin yung Fake ma-address news. natin yon oo. To Oo. parang ano kasi detrimental kasi sa kanila yun eh, mga negative kasi magiging negative sa kanila. So,
sa pamamagitan pa lang nung pag-address natin ng health sa proper health promotion natin, ano na, sa bahay pa lang pwede na nilang maggawin yung mga kailangan nila para hindi sila magkasakit. Health Oo. prevention. So So malaking mahalaga tulong talaga na nagsisimula pa lang from your part sa disease prevention kayo. Yung ginagawa niyo po sa komunidad para mabigyan sila ng ng tamang impormasyon tungkol sa mga sakit, ganyan Oo. po. Kasi 'di ba hindi naman alam ng mga tao actually Oo. kung paano 'di ba? Sa atin, syempre higher learning na tayo kung paano tayo mag-appraise ng mga sila kasi Mga mga testimonials yung sa radyo, 'di ba? So Oo. naniniwala kasi sa agad, 'di ba? Siya yung yung lowest for ng Oo. sa So, data collection natin, mga testimonials ang pinakamababa. So yun yung problema. Pero na-address natin yun through educating them by consulting them, engaging with them. Yan. Na hindi lang tayo kasi dapat as for example, ako yung doktor, ako yung head dito, ako yung magdidesisyon. Hindi dapat ganun. Engage natin sila sila kasi yung dito eh. Sila yung bibigyan natin ng serbisyo. So dapat sila yung i-engage natin. Sila dapat yung itatap natin when it comes to mga basic decision making para kasi may empower sila pag ganun na oo. nakatulong ako sa programa na to. Totoo. Isa ako sa tumulong o isa kami sa parang na question or parang kinwestiyon kami with regards to this program. So is dahil sa amin din dahil sa amin as community na nakagawa tayo ng program na ganito. So parang ma-empower sila, ma-uplift sila na kaya pala nila na yun yung kasi. Pag tayo-tayo So, kasi yung nagdidesisyon, hindi talaga effective. ayun. Marami pong salamat, Dr. Panogan po sa inyong wealth of information at saka mga recommendation at saka mga suggestions, sir. Sir, marami ako natutunan na grabe kung gaano kahalaga ang community doctors natin, hindi lang alam mo yan sa paggamot, kundi pag-prevent ng mga diseases, kundi pagpapalaganap din ng tamang impormasyon na minsan yung mga kababayan natin sa mga remote areas hindi na naaabot. So marami pong salamat at saludo po ako sa mga kagaya niyo pong healthcare workers po. Thank So you din yun sa po. inyo. At ayan po, narinig po natin. Marami pong salamat, Dr. Michael Lester Panogan, sa makabuluhang talakayan pong ito. At dyan nga po nagtatapos ang ating programa. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode. Ako ang inyong partner in sickness and in health, Tito Lenny. Salamat sa pagsama sa amin dito sa programang ang ibibida ay ang Healthy, Beautiful You. Ito ang ikaw na. Inspiring knowledge and action toward wellness. Hanggang sa muli.